Sumainyo ang Panginoon. Sinugo na Jesus ang 12. So bahagi yun na kung saan ay ang Panginoon ay palagi nag-aanyaya na ipanalangin na magkaroon ng maraming manggagawa sa ubasan ng Panginoon, sa anihan ng Panginoon. Pagkapaanyaya na nawa, patuloy tayong manalangin para sa bukasyon ng pagpapari. Bahagi rin po nito na ipinamamanig sa atin yung dalawang maliwanag na ipinapamanig sa Ebanghelyo ating narinig. Una ay ang pagalingin ninyo ang mga may sakit, palayasin ang mga demonyo. Ito yung sabi niya sa kanyang mga alagad. Binigyan ni Jesus ng kapangyarihan ang kanyang mga alagad na higit sa kapangyarihan ng kalikasan at ng espiritual na katatayuan. So, sabi nga po natin, ang magpagaling sa mga may karamdaman at ang magpalayas ng masamang espiritu. Yung magpagaling sa karamdaman, yun ay kapangyarihan na higit sa kapangyarihan ng kalikasan. Yung kapangyarihan na higit sa kapangyarihan ng espiritu ay yung magpalayas ng masamang espiritu. Pero yun ang maliwanag, binigyan niya ng kapangyarihan ang kanyang mga alagad upang ipahayag ang mabuting balita ng pagliligtas ng Diyos, para iparating sa tao ang dakilang biyaya ng mabuting balita ng pagliligtas ng Diyos, na binigyan din na ikalawang pagbasa. Sabi nga po nito, na iniligtas tayo mula sa kasalanan at kapahamakan na sinira ng kasalanan. Kaya nais na ibalik ito sa pamagitan ng pagpapadala ng Diyos Ama ng kanyang bugtong na anak na ating Panginoon Kristo para maibalik tayo sa original na plano ng Diyos sa kanyang kaharian. At yun ay ipinamumuka sa pamagitan ng dalawang kapangyarihang ito, ipinamanig ni Jesus. Ang magpagaling sa mga may sakit at ang magpalayas ng masamang espiritu. So, bahagi yun na kung saan ay maliwanag na ipinaalala sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. At bahagi nito sa kanyang hamon na na nawa po ay magtiwala, Sabi nga po rito ay magtiwala, Walang ibang dadalhin. Bakit walang ibang dadalhin? Kasi ito ay kumikilala higit sila saan? Sa kapangyarihan ng Diyos. Maliban lamang ng sandalyas. Nabasa ko sa history natin, na yung mga Pilipino ay nagsimula tayong magsuot ng panyapak. 1600 lang. Nang una sanay tayong nakayapak. At yun ay kalimitan dala ng mga Hapon. May mga Japanese community na pumunta rito sa Pilipinas at sila ang nag-introduce sa mga Pilipino
ng sandalyas, ng slipper. O kung yung iba, kung tawagin natin yung una ay bakya. So, at later on nag-evolve. Nung dumating naman ang mga Espanyol, well, ang kanilang of course, ay walang iba kundi ang sapatos. Yun naman ang kanilang dinala. Pero ibig sabihin, para sa mga Hudyo, 2,000 years ago, ay yung sandalyas o slipper na kung tawagin natin ngayon, sapin sa paa, ay gumagamit na sila. At nire-require na Jesus na ito ang kinakailangan yung dalhin. Bakit? Kasi puro lakad Puro lakad yung kanilang gagawin. Hindi naman lahat ng panahon na yun ay may mga kabayo. Mayaman lang noon yung may kabayo at kamelyo, yung may hayop. So dahil sa kanilang pangangaral, napakahalaga na yung gamit ng sapin sa paa. Yun lang. The rest ay huwag magdadala. Bakit? Sabagat una, sa paniniwala natin, God will provide. Ang Diyos ang bahala na magbigay sa kanila ng kanilang pangailangan at ng mga taong kanilang ipinangangaral. So bahagi yun na makita natin na pero of course lahat ay kumikilala saan? Sa pagkilala na hindi sila pababayaan ng Diyos. At maging maliwanag natin na yung mga taong kanilang pinangangaralan, sila na magpuprovide. Magpuprovide ng alin? Titirhan, pagkain. So, para saan? Para sa pagkapalago ng paghahari ng Diyos upang ipaliwanag yung pagliligtas ng Diyos. Na ang kahalagahan ng pagkilos na ito ay higit sa lahat gawa ng pagkilos ng Diyos. Ginawa yung makita natin. Hindi yung pagkilos lamang ng ilang may makapangyarihan. Kung minsan hindi natin na nakikita yung pagkilos ng Diyos. Kasi bakit? Masyado tayong dumidepende na lamang sa ating sariling kakayanan. Sabi nga ho natin, kung minsan nakakalimutan na natin ang Diyos, na hindi kayo pababayaan ng Diyos. Kung minsan mahirap pong paniwalaan yung sapagkat, sabi nga ho natin, walang kasiguraduhan yun yung sasabihin mo na hindi ka pababayaan ng Diyos. Pero it is only through faith, sa pamagitan lamang iyon ng malalim na pananalig sa Diyos na mapangahawakan natin ang mga bagay na ito. At yung punawa, kasi ngayong panahon na ito, ang tao ngayon ay nasasanay na yung kasiguraduhan. Gusto agad natin magkaroon ng kasiguraduhan. Hindi naman masama yun. Kaya lang, baka sa kagustuhan natin ng kasiguraduhan, hindi na natin nakikita yung pagkilos ng Diyos. So, yun po nawang huwag natin kalimutan. Kaya nga maganda po yung kasabihan natin mga Pilipino, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Gagawa rin tayo. Pero wag natin kalimutan humingi ng tulong sa Diyos. Baka kasi mamaya sa gitna ng ating kakayanan, sinasabi na natin na hindi ko na kailangan ng Diyos. Kasi nabubuhay naman ako nang hindi ako nagsisimba. Nabubuhay naman ako nang hindi ako tumutupad sa aking tungkulin bilang isang mabuting Kristiyano.
Nabubuhay naman ako kahit hindi ako magdarasal. No? So, kaya pag-ingatan natin. No? Kaya nga kung itusin, yung mga alagad ni Jesus at yung magandang nais ng mga alagad ng Diyos ay may malalim na pananalig sa higit sa lahat, sa pagtitiwala. Ano? Doon higit nakaangkla ang pagkilos para higit natin makita yung pagkahari ng Diyos. Kasi kung hindi natin binibigyan ng pansin yung anong makita natin, ang ganda ng activity, pero gawa ito ng tao. Parang nawala na yung paggalaw ng Diyos. Nawala na yung paggalaw ng Diyos kasi yung pinagbabasyan na lamang natin ay yung tao. Kaya kuminsan, ano nakita natin? Yan ay activity ni ganito. Hindi yan activity ng Diyos. So, kaya kinakailangan din natin makita yung higit na pagtugon sa biyaya na ipinagkakaloob ng Pumay Kapal. Kaya, tingnan natin na higit na pagkilos. Kaya, bagamat medyo mabigat, well, hindi naman kayo lahat magiging mga alagad ng Diyos. Pero sana makita natin, lalong-lalo na yung mga binigyan ng tungkulin bilang kanyang mga alagad natin, sinusugo. Sabi nga sa ibang bahagi ng kasulatan, sinusugo na bilang mga tupa sa gitna ng mga asong kubang. Ay, napakahirap no. Ano naman natin? Ano yung asong kubat? Kumakain ng tupa. Ay doon ka isusugo. Pupunta ka ba roon? Kung magbabasihan mo lamang ay ang basihan ng tao, hindi ka pupunta roon. Pero kung may malalim na pananampalataya ka sa Diyos, pupunta ka roon. At yun ang kailangan natin. Kailangan natin ng mga tao na maglilingkod sa Diyos na may pananampalataya, kung saan ka man isugo. Isugo ka man na kahit na wala kang dalang anumang bagay na makita mo na na parang sa tingin mo ay parang kulang na kulang ka. Pero maliwanag sa iyo na sinusugo ako ng Diyos sa lugar na ito. Kaya ako gagawin yung kanyang pagkilos. So ito po yung itulog natin sa harapan ng Pumay Kapal. Ipanalangin natin na magkaroon tayo ng pananalig. Baka tayo ay sinusugo rin ng Diyos sa mga pagkilos natin. Kaya lamang ay kuminsan marami tayong inihingi. Kung talagang maliwanag na sinusugo tayo ng Diyos, magtiwala tayo na hindi tayo pababayaan ng Diyos.